Hi guys, good day. Welcome to my channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys ay tungkol dito sa cashbook. Ang cashbook ay napakahalaga para sa mga negosyante or yung mga nagninegosyo ng mga retails, mga sari-sari store, at mga iba pang mga retailing businesses. Dahil itong cashbook ay nagkukwento sa cash flow ng iyong negosyo sa pagpasok at paglabas at kung magkano na ang cash on hand mo. Ito rin ang kailangan ng BIR upang ma-legitimize ang iyong pagninegosyo. At dito mo rin makukuha or source ng paggawa ng financial statement upang malaman mo kung magkano na ang net income mo. Tatlong mga tips lang guys ang kailangan para makagawa ka ng magkano ba ang iyong net income. Dito kinukuha sa cashbook. So, sa kanyang So, ano ba ang format ng cashbook, guys? So, mayroon siyang date, particulars, at saka UR, yung meaning official receipt, at CB, cash voucher. Ito ay mga supporting evidences sa iyong mga cash flow. So, kung halimbawa papasok ang pera, ang supporting evidence niya ay ang OR. So, mag-invoice ka ng, ikaw na lang ang gagawa ng kanyang number or code number. Kapag lalabas naman ang pera, susuportahan ito ng cash voucher invoice. So, para siyempre sa paglipas ng mga araw at hanggang umabot na ng 6 months, hindi mo na malaman kung sa dami ng mga transactions. Ito ay kailangan para makagawa ka ng cash receipt journal, yung lahat ng pumasok, at ang lahat naman ng lumabas ay itatala sa cash disbursement journal. Dito lahat kukunin sa cashbook mo. So, ganito lang ang paggawa niya guys. Bibili lang kayo ng 3 columns, journals, at maggawa ka na lang ng columns na para sa invoices mo na para malagyan. So, at saka yung nito guys, sa first page na matapos mo dito, hanggang dito sa dulo, kailangan mong i-check or i-verify kung tama ba ang cash flow ng pagtatala mo guys. So, i-add mo yung cash in, ang grand totals niya, i-add mo rin yung cash out grand totals, tapos i-minus mo, lalabas na ang cash on hand, yung dito sa pinakadulo niya, yung 3,432, ganon. So, kailangan i-confirm mo muna bago ka pupunta sa second page para accurate ang iyong entry. So, pagdating sa second page, yan. Yung dito sa dulo, sa first page, dito yung 3,432, i-balance forwarded mo sa second page.
ganito ang pagkatala niya guys. Idiretso mo yung cash on hand doon sa balance. Tapos, simula ka na naman uli ng pag in and out. Actual cash flow. So, ganun lang guys. Every pages, i-verify mo para tama or accurate ang iyong pagtatala dahil ang mga figures ay mathematical at exact math. So, yan. Dapat mag-balance yung cash on hand sa cash book. Doon naman sa cash na hinahawakan mo. Kasi yan yung basis na kung magkano na lang ba yung cash onan mo. Ganon. Kapag gumawa ka na ng financial statement, dito mo lahat kukunin. Ang mga utang ay hindi itatala dito sa cash book dahil hindi pa yun cash. Ay siya nga pala, yung mga supporting evidences sa OR at CV. Ganito. Ito ang cash voucher, guys, ang invoice ng paglabas ng pera. Bibili ka nito sa bookstore. Bawat paggawa mo ng transaksyon, gagawa ka ng resibo or ebidensya, supporting evidence. Guys, so pagpasok kailangan mo ng cash receipt. Dito mo siya ilalagay. May mga coding din, ganun, may mga number, lahat ng pumasok. At ito naman ang cash invoices, lahat ng lumabas. Yan, ilagay mo dito sa voucher guys. Tapos ipailalim mo ang resibo ng iyong pagbili. Para lalo na kung meron kang mga incorporators or mga kasama sa negosyo, dapat organize ang paggawa mo para meron kang mga supporting evidences. So hanggang dito lang muna guys. Salamat.